Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Adbyento. Sa diwang ito, atin munang aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo, ipakapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagbasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y iyong pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas.
Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa'yo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manawag sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog na dahil sa kasalanan. Bagamat, ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang mga unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya sa Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sino po dito ang hindi taga Batangas? Taas po ang kamay. Sino po ang first time sa Padre Pio? Yan, marami-rami. Palakpakan natin ang bawat isa.
Welcome po dito sa Parish and National Shrine of Saint Padre Pio, dito po sa amin, sa Santo Tomas, Batangas. Sino po dito ang araw-araw nagsisimba at nakakompleto ng 7 araw? Kakaunti. Kung kayo po'y nagsimba kagabi, araw ng Sabado, kahit nung umaga, iisa po ang ating binasang ebanghelyo. Yung ebanghelyo kahapon at ang ebanghelyo ngayon, pareho lamang. Ang tawag natin sa tagpong ito ay visitation. Ang pagbisita ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Sino po ang asawa ni Elizabeth? Si Zacarias. At sino ang kanilang magiging anak? Si Juan Bautista. Yan. So alam po natin na magpinsan si Maria at si Elizabeth. At si Jesus at si Juan Bautista, magpinsan din po sila. Yung pong tagpo ng pagbisita ni Maria kay Elizabeth ay napakahalaga. Kita natin na nabalitaan ni Maria na ang kanyang pinsang si Elizabeth ay nagdadalang tao. Kahit ito'y matanda na. Kahit nga ito'y baog na, ang sabi sa Ebanghelyo, ay baog si Elizabeth. At ilang buwan na po siyang nagdadalang tao nung siya'y dalawi ni Maria. 6. At ito namang si Maria, nagdadalang tao din. Kaya itong si Elizabeth, tuwang-tuwa din nang makita niya si Maria. Ang dalawang ito, ang magpinsan, tuwang-tuwa sa bawat isa. Sapagkat yung hindi inaakala ng bawat isa ay nangyari. Yung imposible, naging posible. Kaya ang bawat isa, tuwang-tuwa para sa bawat isa. Mga kapatid, sa umagang ito po ang nais kong bigyang diin sa ating ebanghelyo. Nais ko pong iwanan sa inyo ang isang paanyaya. Ano yon? Ang paanyaya na sana tayo ay natutuwa sa tagumpay ng ating kapwa. Inuulit ko, sana po tayo natutuwa sa tagumpay ng ating kapwa. Bakit po mahalaga ito? Sapagat sa mga panahong ngayon, marami sa atin ang hindi natutuwa kapag umaasenso ang ating kapitbahay. Ano po ang nararamdaman natin kapag nakita natin na umaasenso ang ating kapitbahay? Ano po? O, kayo po ang may sabi niyan. Marami sa atin ay naiinggit. Imbis na tayo matuwa dahil sila'y umaasenso, naiinggit tayo. Makita natin yung ating kapitbahay, nagbumili ng sasakyan. Anong ating sasabihin? Second hand naman. Kung ako yan, brand new. Utang naman. Kung ako yan, cash. No? Meron lagi tayong puna. Imbis na tayo matuwa sa kanila. Mabuti na lamang at ang aking kapitbahay ay ngayon ay may sasakyan na. Dati hirap na hirap yan. Salamat sa Diyos. Ilan sa atin ang nakapagsasabi ng ganyan? Yung kapitbahay natin nakapagpa-tiles na. Anong sasabihin natin? No, siguro meron yan sugar daddy. No? Hindi naman yan ganyan dati. Siguro nagnanakaw yan. Nangungurakot yan sa kanyang kumpanya. Iniisip agad natin ang masama. Imbis na sabihin natin, salamat sa Diyos, umaasenso ang aking kapitbahay. Ito pa ang isang ugali ng mga Pinoy. Nagtayo ng sari-sari store ang ating kapitbahay. Anong ating gagawin? Magtatayo rin. Hindi pwedeng siya lang. Dapat ako rin. Mga kapatid, hindi po magandang ugali. Sapagat ito'y nagmumula sa inggit, tayo lamang ang talo sa huli. Yung ating kapitbahay, nananagana, umaasenso, masaya, samantalang tayo, nagmumukmuk sa isang tabi. Galit sa mundo. Balang araw ako din. Akala mo ikaw lang. Mga kapatid, napakaganda na sana, imbis na maging inggit, ang dulot ng pag-unlad ng ating kapwa, sana nakapagdudulot sa atin ito ng tuwa at inspirasyon. Sabihin natin na, ngayon, siya'y nagkaganyan, malay mo ako rin. Kung kaya ng kapitbahay ko, kaya ko rin. At tayo matuwa dahil yun naman ay bunga ng kanyang pagsisikap. Tayo din naman matutuwa kapag tayo nagsisikap at kita nating namumunga ang ating pagsisikap. Kaya bakit natin ito ipagkakait sa ibang tao? Kanya-kanyang panahon lamang po yan. Ang mahalaga, magsumikap din tayo ng atin. At
Huwag tayong tatapak sa ibang tao at tayo lalaban ng patas. Kapag ginawa natin ito, balang araw, magiging matagumpay din tayo. Alam ng Diyos ang ating mga pagsusumikap. Lagi ko pong sinasabi sa aking mga seminarista, dahil ako po yung naka-assign sa seminaryo, tatandaan ninyo, no pain is ever wasted in God. Walang sakit na nasasayang sa Diyos. Kita ng Diyos ang ating mga pagsasakripisyo. Kita ng Diyos ang ating mga pagsusumikap. Basta ibinibigay natin ang ating sarili, kalulugdan tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa umagang ito po ang nais kong iwanan sa inyo. Sana tayo ay natutuwa sa tagumpay ng ating kapwa. Kung papaanong si Maria ay natuwa nang mabalitaan niyang si Elizabeth ay nagdadalang tao, at kung papaanong si Elizabeth ay natuwa nung mabalitaan niyang buntis si Maria, sana tayo rin, kapag nakita nating ginagaling, umaasenso, namamayagpag ang ating kapwa, sila'y ating maging inspirasyon upang tayo magsumikap din. At ating ikatuwa na meron tayong mga kamag-anak, kapitbahay, kakilala, na nagiging instrumento ng Diyos para pagpalain ng ibang tao. Alam nyo, tayo naman po'y nananagana, hindi para sa ating sarili. We are blessed so we can be a blessing to other people. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, hilingin natin sa Diyos ang biyayang ito, na sana matutunan natin, katulad ni Maria at ni Elizabeth, na laging matuwa sa tagumpay ng ating kapwa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay tatayo at ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa puntong ito ng paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon, tugunin natin ang paanyaya ng ating mapagpalang Ama na ibukas natin sa Kanya ang nilalaman ng ating mga puso at ilahad sa Kanya ang pangangailangan ng sambayanan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdalaw ng Berheng Maria kay Elizabeth ay matularan ng inang simbahan at sa paggabay ng Espiritu Santo ay maisakatuparan nawa nito ang misyon na madala si Kristo sa puso ng lahat ng nilalang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kagalakang idinulot ng Berheng Maria ay madama sa lahat ng sulok ng daigdig sa kanilang pagtanggap sa pagdating ng Panginoong tagapagligtas at mamuhay nawa ang sangkatauhan sa kagalakan, pag-asa, pananampalataya at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan na dadalhin ng sanggol na maghahari sa sanlibutan ay matamo ng mga taong nasa iba't ibang anyo ng pagdurusa at bigyan nawa sila ng Diyos ng kaaliwan sa kanilang kalumbayan at karukhaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya ng Berheng Maria sa kalooban ng Diyos, ang pagmithian nawa nating maghari sa ating sambayanan, upang buong makapaghanda tayo sa walang takdang sandali ng pagdalaw ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sandali po ng katahimikan, ating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ang lahat ng ito'y aming inihiling sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumupuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinisanisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawa pong second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong handog. Inasam namin ang iyong pagdating, ang paghahari mo'y aming hinihintay. Susangan namin liwanag mong tunay na siya naming tanglaw sa taas ng buhay. Halina, O Jesus, tamanin ako, ating ang bayan, kaluluwain mo Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, pinakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo sandali ang lahat para po sa ilang mga patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, bahagi pa rin ng ating fundraising project sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts, coffee mug at calendar sa paligid ng ating simbahan at sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikaapat, mga kapiyo, sa diwa ng kagalakan para sa darating na Kapaskuhan, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Mangyari pong magabayan tayo ng mga ito na matutunghayan din natin sa ating Facebook page. Sama-sama po tayong magdasal at magnilay sa dakilang pagdating ng ating manunubos. Ikalima, sa darating pong Lunes ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga misa sa buong araw ay makikita nyo sa ating screen. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.